Last Sunday, on Oras ng Katotohanan. At ito ang tunay na pagpapamalas ng pag-ibig sa Diyos na yung kanyang mga kautusan sa banal na kasulatan at yung kanyang mga utos na itinuturo ng mga sugo ng Diyos sa kanyang iglesia, iyon ang ating dapat sundin. Iyon ang makalangit na pag-ibig sa Diyos. Ibigin natin yung iniibig ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. You are now watching Oras ng Katotohanan. This is the evangelistic program of the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. And I am Apostle Jonathan Ferriol. And I would like to greet you a blessed, wonderful Sunday morning. Pagpalaing kayong lahat ng ating Panginoon sa araw na ito, na kung saan kayo po ay nanonood ng programang ito, at nais kong samantalahin din ang pagkakataon na pasalamatan ang ating maraming mga viewers na nagpadala ng kanilang mga encouraging comments, mga positive reviews, and they are even letting us know that we are praying for them and that they are interceding for us. And I want you to know that on behalf of the Oras ng Katotohanan production team and my co-hosts and I, we are truly grateful for all the support that you are giving to us. And kung papaano po na kayo ay pinagpapala, for sure kami ang una pong pinagpapala through your comments. Thank you so much. Yes. And today, August 31, the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch is celebrating its 52nd founding anniversary. Praise the Lord. To God be the glory. Happy church anniversary po. Happy church anniversary to all three of you. Lord. And we are truly thankful that the Lord has enabled us to reach this significant milestone. Hindi naman araw-araw na tayo ay nakapagdiriwang ng ganitong uri ng gawain. So we are truly thankful that the Lord has given us His grace that we reach this milestone. Hindi madali at hindi biro ang ating pasimula. Subalit ang ating Diyos ay mabuti. Amen. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na mula dito sa Pilipinas, tayo po ngayon ay nasa 82 countries. Yes. Praise the Praise Lord. the name of the Lord. Glory to Just God. like what the Bible says, though your beginning was small, yet Amen. your latter days shall greatly increase. Amen. Kaya naman ngayong buwan ay masayang-masaya po ang mga Fourth Watchers. Wherever you are in the world, whether you are here in the Philippines or whether you are in a foreign country, lahat ng Fourth Watchers, they are all excited. Masayang-masaya silang nagsa-celebrate ng 52nd founding anniversary of the PMCC Fourth Watch. To all of our Fourth Watchers here in the Philippines and throughout the world, from Africa to the Middle East, North America, and even in the great Hispanosphere and around the Asia Pacific region, at mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, pagpalain kayong lahat ng Panginoon, and a blessed church anniversary to all of you. Praise the Lord. This August is a month-long celebration, and if you want to know more about our activities, you can check our socials, our Instagram, Facebook page, our YouTube channel, and our website. And speaking about Fourth Watchers Month, it's not just all about us Fourth Watchers, but we are also celebrating our collaborations and partnerships with the community. Let's watch this exclusive video about our Good Samaritan ministry. Since 1997, One Ministry has stood as a living testament to the love of Christ in action, reaching beyond the walls of the church to touch the lives of the broken, the poor, and the forgotten.
Ito ang Good Samaritan Ministry ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na nagsimula sa isang misyon, ang ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pangunguna ni late Apostle Arsenio Tan Ferriol ay naitatag ang ministeryong ito upang makatulong at abutin ang ating mga kababayang nangangailangan gaya ng physical aid, medical assistance at iba pang mga kawang gawa na magpapadama sa kanila ng malasakit at pag-ibig. At sa mahigit 2 dekada, ang Good Samaritan Ministry ay nagsilbing tulay ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch para tumugon sa mga ito. Magmula sa mga komunidad na sinalanta ng mga sakuna dito sa Pilipinas hanggang sa ating mga kababayan sa iba't ibang komunidad sa ibayong dagat. Every mission is fueled by love, prayer, and sacrifice. As the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch grew globally, so did the Good Samaritan Ministry. With every new church established abroad came a renewed commitment to serve the lost, the least, and the last, no matter where they are. Gayun din, ang ministeryong ito ay ipinagpapatuloy ni Apostle Jonathan Santos Ferriol. Katunayan, noong Golden Anniversary ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch ay isinagawa ang malawakang blood donation drive sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa iba't ibang mga bansa. Libo-libong mga kababayan natin ang natulungan sa pamamagitan ng mga ibinahaging dugo para sa mga nangangailangan. At naging katuwang natin ang Philippine Red Cross. Malaking pasasalamat ng ating mga beneficiaries ng dugo sa pamunuan ng PMCC dahil dito nabigyan ng hope na dugtungan ng buhay ang mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Dumalaw dito si Executive Minister Jonathan Ferriol. And ipinaabot niya ang magandang balita kina Chairman Richard Gordon and our Secretary General Gwendolyn Pang about this simultaneous nationwide blood donation. We were able to collect from 30 sites, Luzon, Visayas, and Mindanao, including Metro Manila, about 4,063 blood units, and ito ay nag-extend sa more than 6,000 pasyente. Tayo po ay nalulugod for the generosity through blood donation from our Chairman Richard Gordon, Secretary General Gwendolyn Pang. The selfless gift does not really preserve physical lives, but it is a profound act of compassion that echoes the very core of your spiritual mission. At hanggang sa kasalukuyan, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Good Samaritan Ministry. Katunayan, mas pinaigting pa ito nang magkaroon ng Disaster Preparedness and Response Committee. Healing hearts, restoring communities, and transforming lives. With every heart that beats with compassion, with every hand willing to serve, ang Good Samaritan Ministry ay magpapatuloy. Thank you so much to our partners who continue to trust and support the advocacies of the PMCC Fourth Watch. Patuloy niyo po kaming samahan in making a difference to the lives of our countrymen, and together, let us make the Philippines a better place for all. Alam mo, habang ating ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, ito ay nagpapatunay na tayo nga ay sa Diyos. It validates our profession, our confession that we belong to God and we belong to Christ. And it is the most Christ-like acts that you can display to people. And this is what we fully subscribe in the PMCC Fourth Watch. We do not only have a good theology, but we call that actually orthodoxy, but we also practice orthopraxy. Orthopraxy is the right conduct that comes from the right belief. And so we are just grateful that we have this
platform, this opportunity to serve our kababayans, lalong-lalo na yung mga nasa kahirapan at mga nasa laylayan ng ating lipunan. Praise God. At tunay nga po na itong Good Samaritan Ministry, dito po natin na ipapamalas yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng chance na tayo yung makagawa ng tulong, madamayan natin yung mga nasa pangangailangan. At syempre kahit po yung mga tao na wala namang kakayanang magbalik, ano man yung ating naitulong, sila po ay ating natutulungan. At hindi rin tayo humahanap ng kapalit. Right. Ang ating masasabing consolation ay yung ating malaman na natulungan natin sila at sa ilang panahon ay napaalwan natin ang kanilang kalagayan. Amen. And thank you so much, Apostle, because you are always at the front and center of this initiative of the Good Samaritan ministry of the church. And you know, it is one thing to talk about the Good Samaritan ministry of the PMCC Fort Watch, how the church reaches out to help other people. At isang bagay rin, yung personal nating mapakinggan, personal nating mapanood, yung totoong kwento at patotoo ng isa sa ating mga natulungan. And this morning, we are very blessed to witness the testimony of one of our beneficiaries, Brother Glenn Ramos, in an exclusive interview. Brother Glenn, 20 years po na kayo ay nalulong sa bisyo. Ano pong naging dahilan? Maling barkada. Meron na pala kaming isang barkada na nagbebenta po sila ng pinagbabawal ng gamot. Ano pong naging epekto nung mga ipinagbabawal na gamot sa buhay niyo? Sira talaga ang buhay ko. Nung kabataan ko, hindi ko na na-enjoy. Yung college life ko, hindi ko na napagpatuloy. Marami pong nawala. Pamilya ko. Kasi pag nakaka-influensya ka ng pinagbabawal na gamot, hindi mo magagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat magawin eh. Lagi po akong nakikipag-away sa lugar namin. Kasi yung lugar po namin, marami po talagang mga siga, marami po talagang mga matapang na tao. Pag-hold up ako ng tao, sumasama po ako sa pagnanakaw. Ako na rin po yung nagiging source po ng pinagbabawal ng gamot. Dumating po ako sa point na gumawa na po ako ng grupo. Dumarating sa point na pinagsisisihan niyo. Kahit na alam mong mali, pero gagawin mo ulit kasi nga hinahanap na po ng katawan mo. Sabi nga nila, mag-asawa ka kaya? Baka pag nagkaanak ka, magbago ka. Ang nangyari po is lalo lang po akong lumala para lang makapag-earn ako ng money. Minsan, sasama ako sa kalokohan na para kumita ako kahit papano, makapag-uwi ako ng pera. O lagi po kami nag-aaway ng asawa ko. 13 years kaming paikot-ikot lang yung buhay namin sa ganun. Lagi kong iniasa magbago ko. Ganoon din po ang dasal ng asawa ko. Andun yung willingness niyo po na magbago. Pero parang napapatunayan niyo sa sarili na hindi niyo yung kaya mag-isa. Ang addict talaga, once an addict, always an addict. Sabi nga lang, may kasabihan nila kami sa kaming grupo namin, kaya parang hopeless na kami. Ano po yung pinaka-worst na naging decision niyo? Dumating kasi sa pinaka-biggest fight namin. Nag-decision talaga akong tapusin ko na yung buhay ko. Nakatulala lang kasi ako noon, doon lang yung time na nag-undergo na talaga ako ng hallucination na gusto ko talagang tapusin na yung buhay ko. Actually, gumawa na nga po ako ng suicidal note. Nagpapaalam na po ako sa mga anak ko. Sa asawa ko rin, sabi ko, humingi ako ng sorry na hindi ko nabigay sa kanya yung magandang maayos sa buhay. Lumabas ako noon, madaling araw noon. Lakad ako ng lakad. Nakakita ako ng isang building na ginagawa. Tatalo na lang ako. Kung biglang merong pumasok sa isip ko na pag tumalong ka ba dyan, baka hindi ka mamatay. Time na hindi ako natuloy, boba ako, nauwi ako, kala ko hindi ko aabutan ng asawa ko. Kasi alam pa pumapasok siya. Pero hinihintay niya pala ako ng time na yun. Ayaw niyang, parang feeling niya kasi, time na yun, na may mangyayari. Agad ako yung kumatok. Nire-ready niya yung sarili? Nire-ready niya na yung tama po. Nire-ready niya yung sarili niya. Pagkatok ko, alam mo, tuwan-tuwa siya. First time namin mag-usap tungkol sa pagbabago ko, na humingi ako sa kanya ng tulong paano makaiwas sa addiction. Kasi dati, yung gusto niyong pagbabago parang nasa isip niyo lang. Hindi kayo nag-open sa asawa niyo na gusto niyong magbago. Tama po yun. Sabi ko, gusto kong magpa-rehab, self-rehab. Sana meron tayong church na mapuntahan bago ako magpa-rehab.
nag-pray po kami. Sabi ko, Lord, bigyan nyo lang po kami ng isang church na para sa mga anak ko, para habang wala ako, habang 8 months nasa rehab ako, kahit pa paano nababantayan sila, gagabayan sila ng mga tamang tao. Meron kasi ako nararamdaman ng time na yun eh. Palakad-lakad ako, pero meron akong osteoarthritis. May nagbanggit sa akin, kung humingi ka ng barangay indulgency sa barangay, tapos para makahingi ka ng mga libreng gamot sa gobyerno. Barangay namin, mayroong court na single court doon na nakarinig kami ng boses sa microphone. Sabi pa ng anak ko, sabi niya, pa, baka mayroong ayuda. O yung pagpasok po namin, kala namin ayuda, yung pala, nagkakaroon pala ng medical mission. At the same time po, nagkakaroon din pala ng krusada po. Pag-upo ko po, nakikita ko po, may nagbe-preach. Ako tumatranso po, unang-unang narinig ko agad yung verse ng Mateo 4:4 na hindi lang po nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sabi ko, nung time ko yun, naramdaman ko agad yung message na bawat letra. Alam niyo po yung bawat letra, absorb ng isip ko. Gusto ko, iyak na ako ng iyak. Iyak na po ako ng iyak. Tapos bigla akong naisip yung pinagdasal namin na parang tinuro na sa akin ni Lord yung daan. Ito na po yung alinaw sa isip ko na sabi ko, ang sarap pakinggan na alam yung bawat letrang pumasok sa isip mo at dumiretso sa puso mo na ito yata, sabi ko, kaya pa pala akong patawarin ng Panginoon. Sabi ko, yung time na yun, nagkakaroon na sila ng baptismo, nag-invite na sila. Unang-una po akong nagtaas ng kamay. Nagpabautismo po kami noon, yung time na yun. Habang nilulubog po ako, umiyak ako. Pagbangon ko po, talagang naramdaman ko yung pinatawad kayo ng Panginoon. Pag-angat ko, sabi ko, sarap ng pakiramdam ko. Yung mga pinagdasal nyo nung mga nakaraang taon, iyan na. Yan na po. Ito na po yun, sabi ko. Punta ako sa bahay agad-agad. Kinuha ko agad yung anak ko. Nagpabautismo kami ng time na yun, kaming tatlo. Anong reaksyon ng asawa niyo nung kwento niyo sa kanya yung mga nangyari sa inyo nung araw na yun? Ako excited ako sa balita ko kasi yung pinagdasal namin eh. Pag ko po na pagpasok niya, niyakap po siya. Pati siya umiyak. Iyak siya lang iyak. Unang-unang pumasok sa kanya, diba pinag-pray natin to? Dalawa kami parang namangha kami sa So, nung Sunday nga po, church kami doon. First time kami makapunta sa Sampaloc Local. Doon po yung time na nagpa-bautismo na rin ng asawa ko. Anong mga nabago sa buhay po ninyo simula nang tanggapin nyo ang Panginoon? Ang dami po. Nagkaroon po ako ng peace of mind. Yung isip ko na gusto ko nang tapusin ng buhay ko. Ngayon, yung isip ko, puso ko ngayon, napakasaya. Naging maayos po yung relasyon ko po sa asawa ko, sa mga anak ko. Tsaka yung pagbabago na gustong-gusto nyo, matagal na panahon na ang Diyos pala talaga ang may sagot. Ang maganda po kasi sa church, sa PMCC, meron po silang tinatawag na morning devotion. Hindi lang tuwing Sunday ka makakapakinig ng salita ng Panginoon, kundi araw-araw po, tuwing morning po, nakatutok po ako. Yun po yung ginawa ko pong sandalan, yun po yung ginawa ko pong gamot sa addiction ko. Yun po yung salita ng Panginoon, tibay po sa akin, napalaya po sa akin sa pagiging alipin ng pinagbabawan ng gamot. Akala ko po, yung time na yun, mga anak ko lang pong mapapagandang buhay, pero hindi ko po alam na pati pala ako, gaganda pa rin ang buhay ko, magkakaroon pa rin pala ako ng pag-asa na hindi pa pahulihan lahat. Sa lugar ninyo, anong sabi sa inyo? Yun po yung maraming na-amaze na sa pagbabago ko po talaga. Ngayong personal message, may pupunta sa akin. Sabi ko, paano mo ginawa magbago? Sabi ko, tumanggap lang ako sa Panginoon. At unang-una, hiningi ka ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, kung may time kayo, sabi ko, na-invite ko sila sa church. Kamusta po kayo ngayon at ang pamilya niyo, Brother Glenn? Kami po, every Sunday po, mula nung first na convert po, wala po akong absent. Kasama na rin po ako sa YA department namin. Papatotoo na rin po ako sa mga kalye-kalye. Sa mga na sabi nga po nila, dati po wala po akong trabaho, di ba po? Nagkaroon na po ako ng trabaho, dalawang na po kaming tatrabaho ngayon. At dito po sa story niyo, no, ang Diyos talaga gumagawa ng mga bagay sa unexpected things. Di ba po? Yung sabi niyo na nagpunta kayo doon para sa medical method, meron pa palang
ibang purpose ang Panginoon. Yun nga po sabi nga, dati, yung mga nasa isip ko, nasa puso ko, sabi nga nila, from the abundance of your heart, mouth speak, puro kalokohan. Puro ngayon, puro pagpupuri na po nasa puso ko. Kaya marami na po akong mga verse sa Bible. Sabi mo na nakatatak sa isip at puso ko, God has a purpose talaga sa buhay ko. Totoo. Para malaman po nila na may pag-asa pa sa mga nadidiliman, sa mga taong nawawalan ng feeling nila, wala na silang way sa buhay nila. Pero meron pa sa Panginoon talaga ang magbibigay ng liwanag sa atin. What I like about my conversation with Brother Glenn Ramos, it made me realize that how God reaches out to anyone, anywhere, anytime. Little did he know that God will do something amazing in his life that very day. Who would have thought that God will speak to him saying, I can heal you, not just physically, I can heal you from within. Amen to that, Pastor Doreen. At dyan din po natin makikita na ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. God will not judge us according to our past mistakes. Kinikilala natin na tayo ay makasalanan and we need God in our lives. Kaya tayong abutin ng Diyos. And just imagine, even our humanitarian efforts, naging daan pa upang ang ating kapatid na Glenn makatanggap ng kaligtasan. And since we're talking about salvation, I remember one story in the Bible where the blind beggar, Bartimaeus, was healed by our Lord Jesus Christ. Hindi lamang siya pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, kundi dahil sa kanyang pagsampalataya ay tumanggap din siya ng kaligtasan. And so to all our viewers who are tuning in, there is a reason why you are here with us this morning. Kung kayo man po ay may mga katanungan, you can call us, you can send us a message through the numbers flashed on your screens. And this morning, allow God to once again talk to you. Allow God to once again communicate with you through His words that would once again be ministered and delivered by our program speaker, ang lingkod ng katotohanan, Apostle Jonathan Santos Ferriol. Thank you, Brother Bench. At napakaganda yung patotoo na ating napakinggan mula sa kapatid na Glenn Ramos. What I like about that was how a life could change for the good in an instant. And mayroong paraan ng Diyos na sinosopresa niya tayo. I mean, he went to that place looking for medical help. But instead, he got a spiritual help. And he realized that that was really the help he needed at that time. Beautiful. It is really the Lord who worked in his life. At ngayon po, sa mga sandaling ito, ay nais kong ipaglingkod sa inyo ang isang paksa na may pamagat na When Calamity Strikes. Kapag ka dumating ang mga unos at ang mga kalamidad sa ating buhay. At bago po nating tunghayan ang salita ng ating Panginoon, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, pagpalain mo ang aming pagbubulay ng iyong mga salita. Mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo at siliwanag ng iyong banal na kasulatan. At habang kami nakikinig ng mensaheng ito, ay ikaw ang Diyos ang magpakahayag at magpadama ng iyong presensya sa aming mga kaibigan na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. When calamity strikes, it is estimated that there could be as many as 17 to 20 storms that could hit our country throughout the rest of the year. At itong Agosto lamang ay ating nakita sa mga unang linggo ng buwan na ito ay 3 mga bagyo ang sunod-sunod na tumama sa ating bansa. At nitong nakaraang mga bagyong ito
At hanggang ngayon sa ating panahon ay malimit ang malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. At ito ay kumikitil, pumapatay ng marami sa atin at nagdadala ng karamdaman at sakit at sumisira ng maraming mga tinatawag nating mga real properties. Sinasabi na ang Pilipinas ang isa sa mayroong pinakamataas na disaster risk sa buong Asia at sa buong mundo. Subalit alam natin na hindi lamang dito sa Pilipinas ay nagkakaroon ng ganitong mga kalamidad. It is also becoming more and more frequent and devastating. The natural calamities and catastrophes that are occurring in other regions of the world. For instance, recently, an 8.8 earthquake struck this Kamchatka Peninsula in Russia that caused tsunami warnings to be issued all throughout the countries, especially those around the Pacific Ring of Fire. At pagkatapos ng malakas na paglindol na ito ay 6 pang mga bulkan ang nagsiputok sa rehiyon na iyon ng Russia. Nakakatakot talaga kapag ang mga kalamidad ang dumating sa ating bansa at sa ating mga buhay. There is no doubt that natural calamities are an ever-present reality in our country. There is no doubt about that. And these calamities and catastrophes exacerbates and worsens our already hard and very challenging lives in our country. But these natural calamities and catastrophes are more than just natural occurrences. Believe it or not, they carry spiritual significance and lessons. At napakabuti at napakatama po na ating maunawaan at mapagtanto ang mga leksyon na itinuturo ng mga kalamidad na nangyayari sa ating kapaligiran. At ito ay nararapat natin gawin para mas-survive natin ang mga ito at para mas magkaroon tayo ng kapayapaan sa mga panahon na ito. That's why I would like to share to you these 3 important truths concerning calamities, especially when they strike. Number 1, calamities are heavenly signs pointing to the return of Jesus on earth. Calamities are heavenly signs pointing to the return of Jesus on earth. Mababasa natin sa aklat ng Lucas sa kapitulo 21 sa mga talatang 25 hanggang 28 in the book of Luke in chapter 21, 25 to 28. It reads, "There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves. People fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and with great glory." It is also stated in the book of Matthew 24:7, this truth. "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places." There is no doubt in our minds
based on the teachings of the Word of God, that these natural calamities such as storms and cyclones and typhoons, earthquakes, and whatnot, all of these are actually signs. Hindi lamang ito mga pangyayari na basta nangyayari at ito ay walang pinapatungkulan. Gaya ng mga senyales, ito po ay mayroong pinapatungkulan. And biblically speaking, signs o ang mga tanda, they are meant to point us. They are meant to point people to the greater reality of God's power and purpose and plans. That is why we can say that even with all the natural calamities and catastrophes happening one after another in our country, do not doubt about God's plan for our world. These are signs pointing, indicating, telling us that Jesus Christ, the Son of God who became a man, who died and rose again from the dead, He is our Savior. He will return again. Kung napaniwalaan nyo na minsan ang Panginoong Jesus ay naparito sa ating sanglibutan bilang isang sanggol, mas malaki ang ating pruweba na dapat nating sampalatayanan at paniwalaan na si Jesus ay muling babalik. And in this case, when Jesus returns, He will save His chosen ones and judge the impenitent of their sins. That's what the Bible clearly teaches. Na sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Kanyang ililigtas, Kanyang ibibigay ang ganap at lubos na kaligtasan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya at naglilingkod sa Kanya sa Kanyang tunay na iglesia. At sa mga tao na may buong katigasan ng puso at ayaw kumilala sa Diyos, ayaw magpasakop sa Diyos at ayaw magsisi, sa kasawiang palad sila'y parurusahan ng Diyos. This is what Jude 1:14 clearly says. It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of His holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and all the harsh things that ungodly sinners have spoken against Him. Also in Hebrews 9:28, ito po ay napakaliwanag na katotohanan sa talatang ito. In English, it reads, So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time. A second time. Not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Mga kababayan, pag nakikita natin ang mga delubyo, ang mga kapinsalaan na nangyayari sa ating panahon at ito'y nananalasa sa ating mga buhay, huwag tayong magkaroon ng kaisipan na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit o walang Diyos, sapagkat yan ay malimit na katwiran ng maraming mga tao ngayon. They say that if God is good, if there is even a God, why are these evil calamities and bad calamities and catastrophes happening in our time? But then again, I understand where they are coming from, because we are often hurt. We are often feeling left out and forsaken when these things happen. And God understands what we are going through mentally and emotionally. But please, do not argue na kumot mayroong bagyo at ulan ay wala ng araw. Na kung mayroong mga sakit sa ating buhay ay wala ng kagalingan. The reality is this, that these calamities point to a greater reality. That Jesus Christ is gonna return. And when He returns,
He will bring a new order in our world, in our creation. The second truth that I want you to know is this. Calamities are one of God's instruments to call people to change. Calamities are one of God's instruments to call people to change. Ang mga kalamidad, ang mga kasipayuan at mga sakuna na nangyayari sa ating bansa sa buong mundo, believe it or not, as much as they break us and somehow scandalizes us and even offends us, they are actually God's instruments in order to call us to change. And the change that God wants us to do is understood as repentance. Sa madaling salita, ginagamit ng Diyos ang mga kasakunaan, kalamidad, mga kasamaan sa ating panahon upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. In the book of Amos, in chapter 4, verse 6 and 9, it says here, I gave you cleanness of teeth in all your cities, lack of bread in all your places. Yet you did not return to me, declares the Lord. I also withheld the rain from you when there were yet 3 months to the harvests. I would send rain on one city and send no rain on another city. One field would have rain, and the field on which it did not rain would wither. So 2 or 3 cities would wander to another city to drink water and would not be satisfied. Yet you did not return to me, declares the Lord. This is quite shocking actually, perhaps to you, na ang Diyos ay nagpapahintulot. Binibigyan niya ng kalayaan ang kalikasan na gawin ang gustong gawin ito sa panahon ngayon, subalit ang dahilan niya ay mabuti upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat dapat nating maunawaan na ang ugat ng kapinsalaan, ang ugat ng lahat ng masama sa ating panahon ay ang kasalanan. Yes, you heard me right. It is sin. It is not global warming, although global warming is just the manifestations or one of the results of this spiritual breakdown that occurred in the first place. But it is sin that has brought to us all of this breakdown in our nature, in our world. Doon nagkasala ang unang mga tao. Dumating ang kasiraan, dumating ang lahat ng kasamaan, lahat ng di dapat nangyari sa atin. Bunga ng kasalanan. Death came. Destruction came. Devastation of every kind came. And all of those things, they trace their cause and their root from sin. And how can we experience relief, salvation, rescue when we repent? To repent is to turn away from our sins, to recognize that we have blown our chances, that we have offended God. Yan ang pagsisisi pagkilala na tayong makasalanan. At ang pagsisisi, panunumbalik sa Diyos. At kapag tayo ay manumbalik sa Diyos, Kanya tayong patatawarin. It is said by a well-known British apologist, C.S. Lewis, he said with regards to the difficult things that we are going through, this is what he said: God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world.
Yung pala ang ginagamit daw ng Diyos para tayo ay gisingin sa ating espiritual na pagkabulag at kabingihan pag ipinapahintulot ng Diyos ang mga kasamaan, ang mga kalamidad na mangyari sa ating panahon. This is one truth that we must realize. And if ever there is a time that we must repent and say, God, I need you. God, I need you to rescue me from my sin and from my physical circumstances. It is now. At ito ang dahilan kung bakit ang oras ng katotohanan ay nasa sa inyo ngayon sapagkat nais namin na inyong higit na marinig at makilala ang ating Panginoong Jesus. And the third truth that I want you to understand about calamities and when they strike is this. Calamities demonstrate the impermanence of our present world. Calamities demonstrate the impermanence of our present world. Ito ang ginagawa ng mga kalamidad. Ito ang pinapatunayan ng lahat ng mga masamang pangyayari sa ating panahon na walang permanente sa ating mundo. Walang permanente sa ating planeta. Ang lahat ng bagay ay patungo at palapit ng palapit ng palapit sa pagkawala at pagkasira. This is one sobering truth, ladies and gentlemen, that the Bible has been teaching from cover to cover, the impermanence of our present world. Yung katangian ng ating mundo, ng ating sanglibutan na hindi ito magpakailanman, hindi ito tatagal. Halimbawa, sa unang Korinto, sa Kapitulo 7, sa talatang 31, 1 Corinthians 7:31 says, "And those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present form of this world is passing away." The Word of God couldn't get any clearer than that. The present form of this world is passing away. And these are what calamities and catastrophes and natural devastations, even our moral and social upheavals, all of these just validates what the Word of God is saying us concerning the impermanence of our world. Here's another verse in the book of 2 Peter in chapter 3 in verse 10. It says, "But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth," yes, you heard it from the Word of God itself, "the earth and the works that are done on it will be exposed." So, what is the takeaway lesson from this truth? Bakit po tayo mamumuhay na para bagang ang ating pag-asa, ang ating kasiyahan, ang ating kahulugan sa buhay na ito ay ating makukuha sa mga bagay ng sanglibutan? Now, don't get me wrong. I am not demonizing our planet and our world. I'm using them. I am living here in this planet. But our hope, our purpose, our meaning and value should not be attached in our present world and all its desires and form, because all of these things will eventually disappear and pass away. Only God, our faith in Him, our love for Him, and our service to the cause of His kingdom, that will remain. The Bible says that the world and its desires, they pass away, but the one who does the will of God will live forever. We do not know, my dearest friends and viewers of Oras ng Katotohanan, about what kind of calamity, what kind of storm will hit us this year. But I want you to know that you should not be discouraged and you should not
have that sour relationship with God, go to God. Draw near to Him. And this is why Oras ng Katotohanan of the PMCC Fourth Watch is here to minister to you these truths that I hope and pray would awaken you. And before I close, I would like to read to you this wonderful verse in the book of Psalm 46, 1 and 3. Listen. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. This is what we must now accept and embrace. God is our refuge. God is our strength. And if you are being led to consider God and to consider Jesus as your Lord and Savior, perhaps you have that uncertainty in your heart. You do not know that when you die, you will go to heaven. Now, you might be someone who is religious already. You're a self-made man. But I want you to know that no amount of goodness on our part and no amount of morality and even religious piety can ever get you closer to God. The way to God is through Jesus Christ, and by believing and accepting Him as the one who is our Savior. He alone came from heaven to earth, became just like us. He suffered and He died and rose again for our sins. The Bible says if you will believe that in your heart and confess that with your mouth, you will be saved. Get baptized too. In baptism, our sins are washed away, and we put on the new life that is in Christ Jesus. Would you like to make that decision right now while you are now watching this program? Allow me to guide you in this prayer. Close your eyes and pray with me. Ama naming Diyos, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Sinasampalatayanan ko ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo ngayon ako bilang iyong anak. Salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you have prayed that prayer in your heart, the Lord has heard that. And let us know here at Oras ng Katotohanan, the evangelistic program of the PMCC Fourth Watch, how this particular segment has helped you and encouraged you. Once again, blessings of the Lord be upon you. Praise God. Thank you so much, Apostle Jonathan, for the message of God this morning. This is a wake-up call to everyone. Ang Diyos ay nagsasalita sa kabila ng mga kalamidad natin sa buhay. Yes. And like what C.S. Lewis has said, that it is the Lord's megaphone. I like the imagery he used na ito ay parang malaking megaphone para tayong nabibingi ng ating mga maling kaisipan sa Diyos ay magising. And this is a good wake-up call. Hindi ito parang iniistorbo ang ating pagkahimlay, kundi ang mga kalamidad na ito ay paraan ng Diyos para tayo ay tawagin na manumbalik sa Kanya, tumawag sa Kanya, at magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. That is true, Apostle. And because of this beautiful exhortation of God's words, we were able to all the more understand that even in what our limited human mind thinks as an undesirable situation or even a tragedy, there is goodness written all over it. You know what, Brother Bench, karaniwan, when bad times happen, one of the first things that escapes and is thrown out of the window is our rationality, our sanity. Nagiging emotional tayo, impulsive. But this message is meant to bring us to
a place where we can have a proper, if not a biblical perspective, a way for us to, connect the dots when bad times such as calamities happen to us. And, I really do hope and pray that this message has given our wonderful viewers something to ponder and think about. Praise the Lord and amen to that, our beloved apostle. Alam niyo po, ako personally, gusto ko pong lubos na magpasalamat sa inyo. Dahil habang kayo po ay nagmemensay, I really feel na ang Diyos ay nangungusap sa akin. Kumbaga, tayo kasi bilang tao, mabilis tayong mawalan ng pag-asa at pananampalataya, lalo na pag sobrang bigat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Kasi pwedeng ang kalamidad na dumating sa atin, hindi literal na kalamidad. Maaring ito ay hardships, trials, struggles, mga sufferings. Pero salamat po dahil yung mensahe nyo, it is a godly perspective. That despite of ano man yung sitwasyon mo, ano man yung pinagdadaanan mo, ang Panginoon pala ay meron laging mabuting plano para ikaw maingatan, para ikaw manumbalik sa Kanya at mas lalo kang makapaglingkod sa Amen. Kanya. Thank you, Pastor Sheila. And the source of our clarity is none other than the words of the Lord. At ito ang ating laging ipinapangaral sa oras ng katotohanan. Hindi ito oras ng katotohanan ayon sa tao, kundi oras ito ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos na siyang katotohanan. Praise the Purihin ang Lord. Panginoon. Thank you so much, Apostle Jonathan. Purihin ang Panginoon. And to all our viewers, if you've been blessed by the message that you just heard, if you want to know more about the Word of God, give us a call now. Scan the QR code or call the telephone numbers being flashed on your screens. Ang aming po mga phone counselors ay handa kayong mapaglingkuran at ipanalangin. And now, let us watch a special song of praise entitled Ikaw.
Thank you so much, Sister Shane Daganyo, for that very wonderful song of praise entitled Ikaw. And that song was originally sung by Pastor Christina Misaba. And did you know that the music video concept was from Apostle Jonathan? Well, you know what? I had a moment of inspiration because the song is really inspiring. At iyon ay patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia. So, that's what happened. Praise the That is Lord. right, Apostle. Once again, happy church anniversary, Fort Watch Nation. And also to all our viewers, you can also celebrate with us. And if you want to know more about the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch, we would love for you to connect with us. Please don't forget to visit our socials. You can find us on our official Facebook page, on our Instagram and YouTube channel. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa amin sa programang ito ng Oras ng Katotohanan. At sana po sa susunod na linggo ay muli namin kayong makasama. Muli ako po si Apostle Jonathan Ferriol, ang inyong lingkod sa Katotohanan. The blessings of the Lord be upon you all.